So, dito sa part 1, gagamitin natin ang dalawang methods, which is yung elimination at substitution para mahanapin ang values ng x at y sa bawat pares ng equation. So, ang una nating method ay elimination. Ang goal natin ay cancel out ang isa sa variables na x or y para makahanap ng value ng isa pa. So, step 1, multiply equations para magkapareho ang coefficients ng isang variables. Step 2 naman, subtract equation 4 from equation 3. Ayan. So, step 3, substitute the value of y back into either equation 1 or equation 2 para makuha ang x. Ayan. So, let's use equation 1. Para masubtract, gawing pareho ang denominator. Ayan. Pwede i-simplify by dividing both numerator and denominator by 3. So, ang solution set natin dyan ay 89 over 52 and 51 over 52. Ayan. Then, sa method 2 naman ay which is substitution. So, ang goal natin ay isolate ang isang variable sa isang equation tapos substitute sa kabilang equation. So, isolate x from equation 2. Step 2, substitute equation 5 into equation 1 para ma-add gawing pareho ang denominator. Substitute the value of y back into equation 5 para makuha ang x. Gawing pareho ang denominator. Pwede i-simplify by dividing both numerator and denominator by 4. So, ang solution set natin ay ayan. So, number 2 naman, hindi kasi nagkasya. So, ang unang method din natin sa number 2 ay elimination pa rin. So, ang goal natin ay mapansin mo na may negative x sa equation 1 at x sa equation 2 para natin silang i-add para ma-eliminate agad ang x. So, step 1, add equation 1 and equation 2. Then, step 2, substitute the value of y back into either equation 1 or equation 2 para makuha ang x. So, ginamit ko po yung equation 2. So, ang solution set natin ay 2 and 1. Ayan, 2 and 1. Then, sa substitution naman, method 2 is isolate y from equation 1. Then, substitute equation 3 into equation 2. And substitute the value of x back into equation 3 para makuha ang y. So, ang solution set naman natin ay 2 tsaka 1. Ayan. 2 tsaka 1. Sa equation 3 naman is step 1, simplify both equations first. So, equation 1 is 8x minus 2y is equal to negative 2 divided by 2 para mas simple. Ayan. Method 1, elimination. Goal natin ay eliminate ang isa sa variables. Pwede natin i-multiply ang simplified equation 1 by 3 para ma-eliminate ang 1. Step 1, multiply simplified equation 1 by 3. Then step 2, add equation 3 and simplified equation 2. And step 3, substitute the value of x back into
simplified equation 1 para makuha ang y. So, ang solution set natin, ayan, 7, 9, and 37, 9. So, ang method 2 naman natin ay substitute. So, step 1, isolate y from simplified equation 1. Then, step 2, substitute equation 4 into simplified equation 2. Then, step 3, substitute the value of x back into equation 4 para makuha ang y. So, ang solution set natin ay ayan, 37 over 9. So, sa equation 4 naman, ayan, method ulit natin ay elimination. Eliminate ang isa sa variables. Madaling eliminate ang y dito. Then, step 1, multiply equation 2 by 9. Step 2, add equation 1 and equation 2. Or pwedeng i-simplify by dividing by 3. And step 3, substitute the value of x back into equation 2 para makuha ang y. Then, substitution naman, method 2. Isolate x from equation 2. Then, substitute equation 3 into equation 1. Then, substitute the value of y back into equation 3 para makuha ang x. Ayan. So, sa naman, part 2. So, step 1, ilipat lahat ng term na may x sa isang side at ang constant sa kabilang side. Sa paglipat ng term, nag-iiba ang sign. So, step 2, combine like terms. And then, number 2, i-distribute ang numbers sa loob ng parenthesis at i-simplify. Combine constant sa left side. Then, step 3, lipat lahat ng terms na may x sa isang side at ang constant sa kabilang side. Mas maganda ilipat ang mas maliit na x term para positive ang coefficient ng x. Then, step 4, combine like terms. Sa equation 3 naman, para ma-isolate ang x, pwede natin i-multiply both sides ng equation by 3. So, divide both side by 8. Then, ang solution is, ayan,